Vietnam at Pilipinas nagkaroon ng kasunduan laban sa China. Pilipinas, US, Japan at Australia nagsagawa ng maritime cooperation sa West Philippine Sea. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ang South China Sea ay isang karagatang tinatayang nagdadala ng higit sa 5 trilyong US dollars sa mga kalakal taon-taon at matatagpuan sa gitna ng Timog Silangang Asya. Ang rehiyon ay mayaman sa yamang dagat na may malalim na kasaysayan at tunggalian ay naging sentro ng lumalalang tensyon ngayon sa geopolitikal na nakakakuha ng pandaigdigang pansin. Sa isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang seguridad sa karagatan, kamakailan lamang ay nagkasundo ang Vietnam at Pilipinas sa isang makasaysayang kasunduan. Ang kooperasyong ito ay bilang tugon sa mga aksyon ng China sa karagatan na nagpapakita ng isang kolektibong pananaw laban sa lumalaking tensyon. Ang kooperasyong ito ay nagpapakita ng isang mahalagang hakbang patungo sa regional na pagkakaisa. Ang isang nagkakaisang ASEAN ay may matibay na boses sa mga usapin at nakakasupil sa mga hakbang na maaring mapahupa ang alalahanin sa rehiyon. Hindi dapat tingnan lamang ang kooperasyong ito laban sa China. Bagamat ang mga kasunduan ay tumututol sa agresibong kilos ng China, ito ay mayroong mas malalim na layunin para sa mas malawak na pakikipagtulungan sa karagatan at regional na kaayusan. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang limitado sa ekonomikong halaga nito. Ito ay naglalaro rin bilang isang geopolitical na lugar ng tensyon, isang matagal ng labanan para sa kapangyarihan ng iba't ibang bansa. Ang malawak na pag-aangkin ng China na sumasaklaw sa halos buong bahagi ng dagat ay naging mitya ng mga hindi pagkakasundo ng Pilipinas, Vietnam at iba pang mga miyembro ng ASEAN. Ang mga alitang ito ay nagdudulot ng nakakabahalang paggamit ng China sa Pilipinas ng mga water cannon, military grade na mga laser at mapanganib na mga manyobra sa dagat. Ang kasunduan ng Vietnam at Pilipinas ay mahalaga sa regional na diplomasya. Ito ay ang pagtutok sa pag-iwas sa mga insidente ng conflict at pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng mga coast guards sa buong rehiyon, partikular sa mga estratehikong lugar. Ito ay nagbibigay ng prioridad sa mga konkretong hakbang upang bawasan ang mga tensyon. Ang pakikipagpartner sa ganitong paraan ay hindi lamang nakatuon sa pagpapalakas ng seguridad. Ito ay nagbibigay mensahe sa Beijing at sa pandaigdigang komunidad na mapalakas ang kahalagahan ng paggalang sa soberanya at mapayapang pagresolba sa mga alitan. Ang mas malawak na konteksto ng kasunduan ng dalawang bansa ay nagpapakita ng agarang pagkakaisa upang pangalagaan ang kapayapaan at katiwasayan sa rehiyon. Kahit na matagal nang nagaganap ang mga negosasyon, ay patuloy pa ring mahirap makamit ang isang kumpletong code of conduct kasama ang China. Ang mga kamakailang pulong ay nagpapalakas ng importansya ng pagpapanatili ng kapayapaan, seguridad, katiwasayan, kaligtasan at kalayaan ng paglalakbay sa dagat. Ngunit napatunayan na mahirap makamit ang isang konkretong kasunduan. Ang pagbabaliwala ng Beijing sa pasya ng Pandaigdigang Tribunal noong 2016 nang malawakang pag-angkin nito ay walang legal na batayan, ay nagdudulot ng mga hamon sa pagpapatupad ng batas sa mga alitan sa karagatan. Dagdag pa ng mga eksperto na mahalaga sa pagpapanatili sa pandaigdigang batas at pagsunod sa mga prinsipyo ng UNCLOS para mapanatili ang isang matatag at maayos na rehiyon. Ang pinalakas na ugnayan sa pagitan ng Vietnam at Pilipinas ay hindi lang tungkol sa China, kundi pati sa pagpapalakas ng ekonomiya gaya ng malawak na kalakalan sa pagkain at mga produksyon ng masasakyan at electronics. Ang integrasyong pang-ekonomiya ay maaaring magbukas ng daan para sa isang mas matibay na Timog Silangang Asya na mas handa upang harapin ang mga pressure ng pagbabago ng klima, pandemya at ang pagbabagong geopolitikal na tanawin. Ang alyansa ng Vietnam at Pilipinas ay nagpapakita ng lakas ng diplomasya at pag-unawa sa hinaharap ng mundo. Samantala, isa ni puwersang naglayag sa West Philippine Sea ang mga barko ng Pilipinas, Amerika, Japan at ng Australia. Sa pinakabagong lehitimong misyon ng PCG at BFAR sa West Philippine Sea, muling binuntutan ng China ang mga barko ng Pilipinas. Ilang ulit nang inihayag ng Amerika at ang mga kalyado nating bansang Australia at Japan ang kanilang pagkabahala sa mga mapanganib anilang hakbang ng China sa West Philippine Sea. Ang pagkakaroon ng Maritime Cooperative Activity or MCA sa West Philippine Sea ay para pagtibayin ang regional at international cooperation ng Pilipinas at mga naturang bansa sa West Philippine Sea.
Ayon sa US Department of Defense, ito ay naayon sa international law pati sa domestic laws ng mga kalahok na bansa. Inaasahang mapapalakas nito ang defense, tactics, techniques at procedures. Iginiit din ng Amerika, Japan at Australia na legally binding at dapat sundin ang 2016 South China Sea Arbitral Tribunal Award. Sabi ni Defense Secretary Gilbert Chodoro, umpisa pa lang ito sa serye ng pagtutulungan at kooperasyon ng aniyay mga peace laws. Sabi ng DND, 5 barko ang maglalayag para sa Maritime Cooperative Activity, ang BRP Gregorio del Pilar at BRP Ramon Alcaraz ng Pilipinas. USS Mobile na littoral combat ship ng Amerika, HMAS Warramunga, isang tribal-class destroyer ship ng Australia, at JS Akibono na destroyer ng Japan Maritime Self-Defense Force. It will be within our EEZ in the West Philippine Sea, and they will go from south going to the north, encompassing the boundary of west or north. Sabi ng DND ay hindi dapat maging dahilan ng quadrilateral para lumala ang tensyon sa West Philippine Sea. This MCA is being conducted within the Philippines. It will be easy in accordance with international law. Although we expect China to align the exercise as they always do. Pero dati nang inaalmahan ng China ang mga ganitong kooperasyon na tinawag nilang paglabag sa kanilang karapatan sa dagat na bahagi raw ng kanilang teritoryo. Ang Estados Unidos at Pilipinas ay may mahalagang may estratehikong pakikipag-ugnayan sa pagtahak sa mga komplikadong sitwasyon. Ito ay isang modelo para sa iba pang mga bansa sa rehiyon na nagpapakita ng pagkakaisa, respeto sa bawat isa at sa pagsunod sa batas ng internasyonal na susi sa paglutas ng mga alitan at pagsiguro ng kapayapaan at kaunlaran. Ang kinabukasan sa rehiyon ay nananatiling hindi tiyak. Ngunit ang kamakailang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga kaalyadong bansa ay nag-aalok ng bagong pag-asa. Habang ang pandaigdigang komunidad ay nagtataguyod sa komplikadong geopolitical na isyong ito, ang pangako sa pakikipag-usap, kooperasyon at mapayapang paglutas ng mga alitan ay mahalaga. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng batas internasyonal, paggalang sa soberanya ng mga bansa at pagtataguyod ng regional na integrasyon sa ekonomiya, ay maaring makamit ang isang mas matatag at maunlad na hinaharap. Sa huli, ang landas patungo sa kinabukasan ay nangangailangan ng kolektibong pagsisikap mula sa lahat ng mga bansa na tinatahak ang isang magkakasamang pangitain para sa isang mapayapa at maunlad na hinaharap para sa rehiyon at sa buong mundo.